Sektor ng kababaihan, manggagawa at mga maliliit na negosyante. Ilan lamang po yan sa mga tinututukan sa mga idinaos na APEC meetings sa bansa sa loob po ng ilang buwan. Ngunit maliban po sa mga yan, may isa pang sektor na higit na binibigyang pansin ng member economies. Ito po ay ang sektor ng mga kabataan na lubos umanong makikinabang sa mga pagbabago at pagsisikap ng kasalukuyan. Ngunit ano nga ba ang benepisyo ng APEC para sa mga kabataan? Alamin natin yan sa espesyal na ulat ni Ria Fernandez. Sa nakalipas na 25 taon, nakilala ang APEC bilang isang samahan ng mga nagkakaisang ekonomiya upang mas mapabuti palalo ang estado ng mga kasapi nito. Halos lahat ng sektor sa isang bansa, tulad ng sa turismo, kalusugan, kalakalan at industriya, maging sa depensa ay nakikinabang dito. Ngunit lingid sa ating kaalaman, isang sektor sa lipunan din ang pinagtutuunan ng malaking atensyon ng APEC. Ito ang sektor ng kabataan. Binigyang diin ito ng National Youth Commission o NYC na siyang nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan at nagpapalakas sa sektor ayon kay NYC Assistant Secretary Earl Saavedra. Ang APEC ay investment para sa kinabukasan ng kabataan. If you will take a look at the whole context and rationale why we are hosting APEC and why we are doing series of meetings related to APEC, ito ay para magkaroon ng pagkakataon to share best practices in terms of growth and development. Lahat ng ito ay ginagawa natin para sa ating mga kabataan, so they will reap the fruits of our labors today. And whatever it is that we would like to champion and harness, definitely in the near future, sila rin po ang mga makikinabang. Gusto nating ilagay yung mga kabataan sa frontline. Kasama sila sa mga iba't ibang aktibidad ng APEC as volunteers. They will help us promote the highlights of APEC. They will be at the social media. They will be immersed in the social media platform at tutulungan nila tayo na ikalat ang information tungkol sa mga magagandang pangyayari tungkol sa APEC para malaman naman ng ating mga kababayan. The young listen to the young. So we'll put the young people in the front line. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa pagbuo ng isang matatag na bansa. Ang simpleng pakikisa nila ay makaambag sa mga walang hanggang posibilidad ng positibong pagbabago. And we want our young Filipinos to take active part in making sure that they also say what is in their minds as young Filipinos and as contributors of global development. Ang pagkakandak kasi ng series of meetings related to APEC, magkakaroon ng opportunity to be able to seal agreements. At itong mga agreements na masisil, pwede itong i-translate into actual programs and projects, specifically for the youth sector, na pwedeng i-pursue for sustainability even after the summit proper. So, itong APEC pwede natin gamitin as springboard in determining relevant programs, projects, activities, and services that could be implemented for the benefit of the youth that are needs-based or base sa pangangailangan mismo ng sektor. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas, pati ang pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19.
part of history is something cool for young people. Most of them, during the last time we hosted APEC in 1996, hindi pa sila pinapanganak. So ngayon, ang gusto nila ay magkaroon naman sila ng fair share in terms of promoting the Philippines. So for the young people, napakasimple kung paano nila gustong i-promote yung Pilipinas sa pag-host natin ng APEC. They want to promote the Philippines as a modern country. They want to promote the Philippines as a more progressive, more developed, and with a great deal of hope coming from the hearts of its people as a country that promises a great future for the young ones.